Ayan, sa pagpapatuloy natin dito sa delivery, kailangan yung nagre-receive ng product, hindi yung hindi nakapokus. Una, dapat tingnan yung resibo. Kung ang item ba na nakasulat sa resibo ay pareho sa stocks na dinideliver sa inyo. Marami po ang variants. Lalong-lalo na kung hindi kayo familiar kung ano yung mga dinideliver. May tinatawag dyan na premium o regular. Depende yun sa product. Pero isa ang pangalan. Makikita nyo lang yun yung mga presyo na magkaiba. May mga pangyayari na ang presyo ay premium pero ang na-deliver sa inyo ay ang regular o mas murang produkto. So, dapat aware din po kayo niyan. Di ba? At ganito, para maiwasan ang pagnanakaw, may mga pangyayari kasi na yung mga nasa bodega o sa warehouse o nagre-receive ng mga item, isang resibo lang na original, pinipirmahan nilang receive. Huwag na huwag po ninyong ibabalik ang resibo sa ahente. Lalong-lalo na sa panel. Yung mga truck, mahirap yon kasi sila, pwede yan dagdagan, pwede mabawasan. Diba? Resibo na yun eh. Hindi tulad ng resibo ng booking, na hindi yan basta-basta lang na pwedeng palitan yung mga presyo kasi sa opisina yan ginagawa ang delivery. Tingnan maigi. Wag na ninyong ibabalik. Kasi may mga nangyayari dyan. Sabihin natin, may kulang yung item. So ngayon, ibabalik mo sa resibo sa ahente. Pagdating ng ahente doon, hindi mo alam na may mga ilalagay na additional na product na wala sa yung na hindi mo natanggap. As simple, kung anong gamit mong ballpen, kulay na ballpen, yun din ang gagamitin ng ahente para i-check. For example, na kumbaga sa dilata, wala kang na-receive na corned beef. Pero dahil binalik mo yung resibo sa dami ng mga item na yan, ang natatandaan mo lang kung ano yung na-check mo. Yun lang ang na-receive mo. Di ba? Gagayahan niya ng ahente. Kung blue ang ballpen mo, maglalagay yan doon ng item. Blue rin ang i-check niya. Ngayon, pag hindi mo yan na-double check, na mayroon palang na isama, doon sa resibo, lalong-lalo na kapag ang resibo ay direkta na kaagad sa mag-i-issue ng cheque. So hindi na malalaman ng nag-receive kung ano yung nangyari sa delivery. I suggest ganito yon. Dapat may dalawang resibo ang kunin ninyong kopya. Isang resibo para sa warehouse ang nag-receive ng item para meron kayong copy. Resibo original para na doon sa issuance of na cheque bayad. Para kung sa ganun, kung mayroon mang mga confirmation, parehas kayo balansi kayo ng inyong mga record sa aktual mo natanggap at doon sa mga babayaran na mga delivery. Nakuha ninyo? Double check. Yung presyo, yung item, dapat magkatugma. Ang susunod natin pag-uusapan ay ang expiration at BO.